Hi, good morning. Ako po si Daisy Gold Gracia. Welcome po sa aking Daisy Gold Gracia YouTube channel. Actually, mayroon na po akong account na that was maybe 10 years ago. I have lots of subscribers and views, hourly views, but then nawala siya. So I'm starting all over again. Matagal ko na kayong gustong makausap o i-relate sa inyo yung mga nangyari sa buhay ko. Paano mo ba kakayanin ang sakit na cancer? Paano ka makakasurvive? Paano mo dadalhin ang unang-unang balita na ikaw ay may cancer at kailangan mo ring magkaroon ng major operation? Matapang ako, napakatapang ko, pero mas kailangan ko pa ng higit na tapang. Ano ba ang pakiramdam na isang tao nagka-cancer? Actually, ang tagal kong tiniis ang pain sa puson ko, sa mattress ko. Araw-araw nagtsatsaga akong magpahilot, maglagay ng luya para maibsan yung pain. Never pumasok sa isip ko na magkaka-cancer ako. Kasi nagka-cancer yung mga kapatid ko, pero sabi ko hindi ako, wag ako. Yun ang sabi ko. Paglagpas ko ng 57, di ako nagkaka-cancer, di ako nagkasakit. Sabi ko, nalagpasan ko na. Sumasaya ako. Pero may nangyari sa akin. Biglaan. Hindi naman ako nagkasakit mula nung ako ay nagkasakit ako, mga simple lang na sakit na kaya ko pa. Hanggang mag-retire ako, 60, wala naman ako naramdaman sakit. Naumpisa ko maramdaman yung sakit ng 62 years old na ako. After namin mag-outing ng kuya ko, minsan iniisip ko, baka nabati ako sa bukal. Kasi actually po nangyari sa akin yung unang-unang pananakit ng pusong ko at ng tiyan ko at ng balakang ko nung nag-swimming kami ng kuya ko, birthday niya, sa isang bukal. Sa sobrang lamig ng tubig, hindi ko kanay umahon ako. After nung pag-uwi ko ng bahay, sumakit na yung pusong ko. Tiniis ko siya na 1 taon. Pahilot, pataas ng matres. Alam mo ba yung akala natin, mababa lang matres. Pahilot, physical therapist, mas malaki pa na gastos ko. Kasi nga, ayaw ko magpunta sa doktor. Hindi ako niniwala noon na may cancer ako at tatakot ako sa ospital. Tsaka, hindi ako niniwala sa doktor. Kaya lang, hindi ko na kinaya eh. I mean, hindi ko na naitago sa mga anak ko. Minsan pag I'm under pain, nainggit ako sa mga tao sa daan. Sabi ko, bakit kayo masaya? Tapos ako nakahiga dito. Parang ganun. Inago ko sa mga anak ko hanggang birthday ko. Nahalata na ako nung pangalay ko. At saka ang dami na nangyayari sa katawan ko. Halos mag-away na kami ng anak ko. Sabi niya, magpatingin na ako. Sabi ko, yoko. Pag oras mo, ganun pa yung mga katwiran ko. If it's your time, it's your time, sabi ko. At ayokong pumunta sa hospital. But then, nakita ko yung paghihirap ng anak ko. I have seen how restless my sons are. And sabi ko, parang okay lang sa akin if I will die. But I've seen in my 2 sons na
They want me to leave. Gusto pa nila ako mabuhay. So, nagkaroon ako ng check-ups. Yun na nga may nakita tumor, and then kailangan ko operahan. Endometrial carcinoma. Ang sakit ko. So, I have to undergo operation. Medyo operation siya, but partial siya. Kaya nung pag-uwi namin, syempre, I have to prepare myself for the operation. Napakaraming laboratory, check-ups, kuha ng dugo, test, para malaman if I could bear the major operations. Parang pakiramdam ko para akong nag-iisa. Pero kailangan kong gawin. Alang-alang sa dalawang anak ko. At gusto ko rin mabuhay. Kasi kare-retire ko lang eh. Sabi ko kailangan kong i-enjoy ang buhay ko eh. So, sa dami ng test na ginagawa sa akin araw-araw, x-ray, CT scan, urinalysis, blood pressure, to the echo, I was eligible for operation. Sobrang dasal ko na makaya ko yung operation, na malagpasan ko, kasi preparation pa lang mahirap na eh. At first time kong ma-opera. But din malaki ang tiwala ko kasi dinala ko ng mga anak sa magandang ospital. Iba yung kampante ka eh. So, nung araw ng operation ko, andun yung mga anak ko sa tabi ko. Nag-fasting at lahat. And the operation went on. Thanks God, sa awa ng akala na anak ko, patay na ako. Umiyak yung anak ko kasi hindi raw, binantayan niya ako nung ma-operahan ako, and after ma-operation, iyak nang iyak yung anak ko tsaka yung mga apo ko. Akala patay na ako kasi hindi ako kumikilos tsaka hindi pa ako nilalabas ng operating room. But then, thanks God, the operation is successful. Thank you Lord. Panibagong laban na naman sa buhay. So, iba-biopsy na ako. I have to undergo biopsy. Ako po ulit si Daisy Gold Garcia. So, paano ko hinanda ang sarili ko sa news, whether it's good or bad about cancer? Paano ko ito tatanggapin? So, nag-usap kami ng manugang ko, kinausap ng manugang ko. By the way, after na operation ko, nag-alaga sa akin yung apo ko, araw-araw kong kasama, yung dalawang anak kong lalaki, tsaka yung manugang ko. Thank you, Cherry. Nalagaan mo ko ng gusto. Napakagaling mag-alaga ng manugang ko. And after na post-operation, you need to be strong again. Alagaan mo yung katawan mo. So, I ate healthy food. I ate lots of vegetable, fruits, and syempre super vitamins and sunlight. Everyday ganun ang ginawa ko. Exercising na, simple exercises lang na that will not affect my operation. And walking, going to sunshine, and staying happy. So, after na operation, ang sabi ng manugang ko, hindi siya pumayag na i-undergo ako ng biopsy. Sa labas ng katawan ko, gawin ng biopsy dun sa tinanggal sa akin. So the biopsy was done on the tumor that was removed from me. At eto na. So I have to wait for 2 weeks at nalaman ko na ang resulta ng biopsy ko.
I had cancer. Endometrial carcinoma. Sabi nila, stage 1B. That was the diagnosis. Hindi. Kasi hinintay ko yung result ng biopsy, ang tagal. Pero prayers ako, lots of prayers. At yung manugang ko na kumuha ng result. At ang sabi niya, that was the most fearful days of my life. Nang sinabi ng manugang ko na, Ma, positive ma, may cancer ka. And I cried a lot. Parang hindi ako kapaniwala. Ang dami-dami pumasok sa isip ko. Akala ko mamamatay na ako. I just did go to my room and pray to God. Wag mo, dear Lord, please let me live longer. Please help me to be strong for my two sons, for my grandson, for myself. Please make me live. And I have lots of missions in my life. And so I live by the day God let me live. Good morning, ako po ulit si Daisy. God bless you. So, paano ko tinanggap na may cancer ako, endometrial carcinoma? So, went to the hospital and show my doctor the results of my biopsy, and then my doctor referred us to an oncologist, and an oncologist did read the results and confirm I had cancer. I have cancer, endometrial carcinoma, stage 1B, and it could progress. But then the doctor says that we should not think about what stage the cancer is, because anytime it will go up or anytime it will go down and vanish. So yun na lang. And I pray to God, why mo po ang buhay ko. And then the oncologist told me that I have to undergo 6 sessions of chemotherapy. 6 chemotherapy sessions. Oh dear God, kaya ko po sana ito, makaya ko po sana ito. Alam mo, unang inisip ko, saan ako kukuha ng bayad sa chemo? Each session cost at least 59,000 or 60, up to 65 kasama ng iba pang test. Pero sabi ng mga anak ko, sabi ng panganay ko, sila ang bahala. Sabi ko, kayo nang bahala. Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Sabi ko sa mga anak ko, kung ano yung gusto nyo, kayo na rin na masusunod.